Breaking news, habang tumatagal ang digmaan sa pagitan ng US, Israel, Iran, patindi ng patindi at pakalat ng pakalat, marami ng mga lugar ang nadadamay sa gerang ito. Ngayong araw na ito ay ikapang-7 araw na ng digmaan sa pagitan ng Israel, US at Iran at wala pang sinyalis na ito ay magtatapos. At ang matindi, hindi lang sa Middle East ang apektado, maging ang Pilipinas. Oo, tama ang iyong narinig, kasama na ang Pilipinas. Paano ito? Tara, pag-usapan natin. Pero bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Welcome back dito sa ating maliit na channel, ang Usapang Banal. At ngayon ay March 7, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay kaugnay pa rin sa umiigting sa palawak na digmaan sa pagitan ng United States of America, Iran at ng Israel. Sa araw na ito, Sabado, March 7, ika-7 araw na, 1 week na ang digmaan sa pagitan ng mga bansang ito at wala pang signs na ito ay magtatapos. Bagkus, palawak pa ng palawak at patindi pa ng patindi ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Marami ng mga bansa ang nadadamay. Marami ng mga buhay ang nawawala. Marami ng mga infrastructures ang pinadapa. Maging ang ekonomiya ng ibang bansa ay apektado na. Nakarating na sa Lebanon ang gerang ito at katunayan merong 5 na sundalo ng Israel ang sugatan dahil sa mga pag-atake ng Hezbollah ng Lebanon at kasalukuyan naman nagsasagawa ng pambubomba ang Air Force ng Israel sa capital city ng Lebanon na Beirut kung saan dito namamalagi ang grupo ng Hezbollah. Kaya nag-aalala tayo sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon. Sana ay ayos lang ang inyong sitwasyon. By the way mga kaibigan, sa Lebanon walang ginawang pag-atake ang Iran. Doon din sa Yemen walang ginawang pag-atake ang Iran. Ang umatake lamang sa Lebanon ay Israel sapagkat inatake sila ng Hezbollah. Pero katakataka na sa Middle East, halos lahat ng mga bansa rito ay inatake ng Iran. Kagaya mga kaibigan ng Saudi Arabia, ng Qatar, ng Dubai, UAE, maging ang Bahrain ay nakaranas ng pag-aatake ng Iran sapagkat sa mga lugar na nabanggit, nariyan ang mga malalaking base militar ng United States of America at yan ang target ng Iran. Pero ayon sa UAE, hindi sila naniniwala na ang target ng Iran ay mga base militar lamang ng Amerika, kundi maging mga lugar sa nabanggit na mga bansa ay tinatarget na rin ng Iran. At katunayan mga kaibigan, galit na galit ang Turkey. Galit na galit din ang Cyprus, galit na galit din ang Azerbaijan sapagkat sa mga lugar na ito ay hindi rin ito nakaligtas sa mga missiles o ballistic missiles drones ng Iran. Nagbabadya pa ngang gumanti ang Azerbaijan. At habang patagal ng patagal ang digmaan na ito, nangangamba na magiging apektado ang Pilipinas. Oo, tama ang iyong narinig mga kaibigan. Disclaimer, hindi po ito pananakot. Ito ay ating sinasabi upang ang ating mga mahal na kababayang Pilipino ay makapaghanda. Pero ang tanong, sa anong paraan ang Pilipinas ay magiging apektado? Apektado ba sa gera? Ang ibig bang sabihin merong mga bomba ng Iran, Israel, Amerika na babagsak sa teritoryo ng Pilipinas? Well, hindi rin imposible. Wala namang imposible under the sun. Posibleng mangyari ito pero malayo-layo mga kaibigan. So, sa anong paraan magiging apektado ang Pilipinas? Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, walang duda na di hamak na talagang napakalayo ng distansya ng Teheran sa Pilipinas. Pero napakalaki ng porsyento na maaapektuhan ang Pilipinas sa mga anggulong ito.
Unang-una mga kaibigan, pag-usapan natin ang Strait of Hormuz. Ang palitan ng mga missiles ng Amerika at ng Iran at Israel mga kaibigan ay hindi lang nangyayari sa himpapawid at sa lupain ito, kundi nangyayari rin ito sa karagatan. At katunayan, maraming mga barkong pandigma ng Iran ang pinalubog ng warships ng Amerika. At para sa seguridad ng Iran, gumawa ng paraan ang Iran upang ang mga barko ng Amerika ay hindi makapasok malapit sa Iran. Isinara ng Iran ang tinatawag na Strait of Hormuz. Kontrolado ito ng bansang Iran. Now, paano magiging apektado ang Pilipinas dito? Ang Strait of Hormuz ay tinatawag din ng karamihan na switch on and off ng ekonomiya ng buong mundo. Bakit? Sapagkat sa maliit na karagatang ito, napakalaki naman ng porsyento ng langis na idinadaan dito at ini-import sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa Asia at sa Pilipinas. Ngayon, na ito ay isinarado ng Iran, ibig sabihin ay walang makakapasok, walang makakalabas na mga tanker oil upang mag-deliver ng mga langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Now, alam naman natin na isa ang oil sa napakalaki ng faktor para sa ekonomiya ng isang bansa, lalong-lalo na rito mga kaibigan sa Pilipinas. Kapag ang langis ay tumaas, halos lahat ng presyo ng mga produkto ay tataas. Kahit na presyo ng malunggay, posibleng tumaas. Mga pamasahe ay tataas. At dahil ito ay pataas ng pataas mga kaibigan, magkakaroon ngayon ng cutting of cost ang iba't ibang kumpanya. Ibig sabihin ay gagawa sila ng paraan upang makasave ng electricity at ng krudo. At ang apektado niyan ay ang mga ordinaryong manggagawa. Kapag meron na kasing cost cutting, iikli din ang numbers of works. Ibig sabihin kung merong mga nagtatrabaho na 6 to 7 days, posible itong maging 3 to 4 days na lamang. Hindi pa't apektado ang sweldo ng mga mamamayan. At kapag apektado ang sweldo, hirap tayo sa pagkain. Maging mga drivers, mga operators, aaray sa presyo ng langis. Possibility, maraming mga hanap buhay na umaasa lamang sa travel ay magsasara. Halimbawa riyan ay ang mga sasakyang pang turista. Posible ring maapektuhan ang Grab, Foodpanda, Maxim, Lalamove dahil sino pa ang pupunta sa trabaho? Walang magbiyahe at kapag walang biyahe, walang pasahero at kapag walang pasahero, walang kita at posible na baka mahatak pa ng bangko ang isang sasakyan. At halimbawa mga kaibigan dito sa isang isla ng Cebu na tinatawag na Olango Island, ito ay umaasa sa diesel para sa kuryente nito magdamag. Ngayon, kung tataas ang presyo, possibility mga kaibigan hindi rin makakayanan ng operator na mag-sustain ng krudo o diesel. Ibig sabihin, magkakaroon ng blackout sa isang isla. O kung kaya naman ng operator na masustinahan ang pangangailangan ng isang isla kung diesel ang pag-uusapan, of course, tataas ang presyo nito. Ibig sabihin mga kaibigan, aaray naman ang mga consumers. Malaking pagtitipid at pag-a-adjust ang gagawin ng lipunan dahil sa gerang ito. Kaya ganyan kalaki ang epekto nito sa ating bansa. Kaya habang hindi pa ito natatapos at palawak pa ng palawak at patagal pa ng patagal, ayon kay President Bongbong Marcos, sinasuggest nito ang 4 days work at pinagtitipid na rin ang mga mamamayan sa paggamit ng gasolina, kuryente, maging tubig. And napakalaking epekto nito sa ating ekonomiya mga kaibigan. O isa pa, pag-usapan natin ang Middle East. Alam natin na ang Middle East ay isa sa mga pinakamalaking lugar para sa destination ng ating mga OFWs. At dahil sa matinding gyera na nangyayari, maraming mga Pilipino ang nanaisin ng umuwi sa Pilipinas at meron namang iba na ayaw umuwi. Mas pipiliin nilang maghirap sa ibang bansa kaysa sa maghirap sa ating bansa. Katulad na lang ng ating mga OFWs na nasa Israel,
Bueno, meron ding mga OFW sa Israel na gusto nang umuwi, pero karamihan ay nais nilang manatili sa Israel. Kahit na maraming mga bomba araw-araw ang bumabagsak sa lupain ng Israel, pero mas pipiliin pa rin nila na tumira sa Israel kaysa sa umuwi sa Pilipinas at harapin ang isang napakatinding kahirapan. At hindi natin maikakaila na ang mga OFWs sa buong mundo, napakalaki ang ambag nito para sa pag-angat ng ating ekonomiya dahil sa laki ng halaga ng remittance na kanilang ipinapadala buwan-buwan. At dahil sa kaguluhang ito, mapipilitan ngayon ang gobyerno ng Amerika na pigilan ang maraming mga aplikanteng Pilipino papunta Middle East sapagkat hindi naman isusugal ng Pilipinas ang kaligtasan ng ating mga kababayan kaysa sa trabaho. Ang bottom line, gera pa rin ang dahilan nito mga kaibigan. Again, hindi ko po ito sinasabi upang takutin ang ating mga kababayan. Nariyan na ang gera, hindi na natin mapipigilan at nakasulat na yan sa banal na aklat. Ang tangi lamang paraan upang mahinto ang kahirapan, ihinto rin ang gerang ito. Sana ay magkaayos na ang Amerika, Israel at ang Iran. Ayon sa panawagan ni US President Donald Trump, merong paraan upang mahinto na ito. Yan ay sumuko ang IRGC upang masalba ang kanilang buhay. Ibig sabihin, kung hindi susuko ang IRGC ay magpapatuloy pa ang pambubomba ng Israel at ng Amerika sa Iran. At tayo namang mga Pilipino, isa sa mga napaka-importante at napaka-mabisang sandata na ating kailangang gawin ay ang dalangin.